Magandang tanghali po. Muli pong yung lingkod, si Chef Roy. May babasahin po ako sa araw na ito. Pakinggan po ninyo. Napakaganda po. Sa John 9:1 hanggang 5. Umpisahan ko po sa 1. Pakinggan nyo, napakaganda po ito. Sa paglalakad ni Jesus, nakita niya ang isang lalaking bulag mula pa nang ipinanganak. Tinanong siya ng kanyang mga alagad, Rabbi, sino po ang nagkasala at ipinanganak na bulag ang lalaking ito? Siya ba o ang kanyang mga magulang? Ang ibig sabihin ng Rabbi, guro. Kaya po nagtanong ng kanyang mga alagad na, Guro, bakit itong lalaking ito bakit pinanganak na bulag? Sino nagkasala? Siya ba o ang kanyang mga magulang? Kaya po nagtanong ang kanyang mga alagad po, kasi po, ang alam ng kanyang mga alagad, pagka ang tao may kapansanan, may kasalanan ka, napilay ka, nakaratay ka, may kasalanan ka, tinawag ka ng Diyos para humingi ka ng tawad sa Kanya, para sumamba ka sa Kanya. Yun ang alam ng mga alagad. Pero ang hindi pa alam ng mga alagad nung panahon yun, hindi lang pala yun ang dahilan. Mayroon ding may kapangsanan na ginawa ng Diyos yon upang mahayag ang kapangyarihan ng Diyos sa pamamagitan niya. Kasi nais ng Diyos lahat ng tao po ay sumamba sa Kanya, sumunod sa Kanya. Okay? Kaya pakinggan natin sa 3 po. Sumagot si Jesus, ipinanganak siyang bulag, hindi dahil sa nagkasala siya o ang kanyang mga magulang, kundi upang mahayag ang kapangyarihan ng Diyos sa pamamagitan niya. Okay? Dinugtong pa ng ating Panginoon Jesus sa 4. Kailangan gawin natin ang mga ipinapagawa ng nagsugo sa akin habang may araw pa. Darating ang gabi kung kailan wala ng makakapagtrabaho. Ayan po. Sabi natin Panginoon Jesus, kailangan gawin natin ang pinapagawa ng nagsugo sa akin. Ang nagsugo, ang titukoy po natin Panginoon Jesus, ang Diyos Ama po. Isinugo siya. Okay? Kaya sabi natin Panginoon Jesus, kailangan natin gawin ang pinapagawa ng nagsugo sa akin habang may araw pa. Darating ang gabi at wala nang makakapagtrabaho. Okay? Ang ibig sabihin noon, habang ang Panginoon Jesus nandito pa sa daigdig, gawin niya na ipakilala niya ang Ama. Kasi po, kaya po ang ating Panginoon Jesus, pinadala ng Diyos Ama dito sa daigdig upang tubusin ang ating mga kasalanan. Kasi po, hindi natin kayang linisin ang ating sarili. Hindi natin kayang hindi natin kayang magpakabanal na patawarin ng Diyos Ama. Kasi po, araw-araw, oras-oras tayo nagkasala. Hindi natin kayang pigilin ang sarili. Kaya po, ang ating Panginoon Jesus, pinadala ng Diyos Ama dahil para magpatotoo sa Diyos. Ipakilala niya ang Diyos. Dahil po, kung ngayon po maraming hindi nakakilala sa Diyos, mas lalo po noon, halos lahat, mga propeta lang ang nakakilala sa Diyos. Binanggit nila ang Diyos pero mali ang pagsamba nila. Kaya hindi nakilala ang Diyos. At ngayon marami din naman hindi nakilala sa Diyos. Kaya sinabi natin Panginoon Jesus na kailangan gawin natin ang pinapagawa ng nagsugo sa akin habang may araw pa. Okay, darating ang gabi at kung kailan wala ng magpagtrabaho. Kaya po, pagdating ng panahon na ating Panginoon wala na, mamatay siya, muling mabuhay, aakyat sa langit, wala nang makakagawa po noon. Mayroon naman ngayon na mga alagad niya, binigyan na ng kapangyarihan para makapagaling ng kahit anong sakit, makapagpalayas ng demonyo. Kasi po, ituloy ko ba, habang ako'y nasa sanlibutan, ako ang ilaw ng sanlibutan. Yon. Sabi na ating Panginoon Jesus, habang siya ay nasa sanlibutan,
siya ang ilaw ng sanlibutan. Talaga pong Diyos po siya, ang hindi kasi naunawaan ng iba na tao daw si Jesus, sabi. Kasi pinanganak ni Maria, tao si Maria. Diyos po siya, nagkatawang tao. Si Maria, kinakasangkapan ng Diyos Ama makapangyarihan sa lahat para ipanganak si Jesus, para magkatawang tao. Okay, kailangan po siyang magkatawang tao. Kasi kailangan ng dugo. Ang dugo niya kasi yun ang maglinis sa ating mga karumihan, sa ating mga kasalanan. Kasi kung darating siya dito po na espiritu, hindi siya makikita. Wala siyang dugo. Okay, ang espiritu po kasi, ang espiritu ay maramdaman mo pero hindi mo makikita. Pero ang Diyos, kung gusto niya magpakita, may pangyarihan yun eh. Mga anghel, magagawa nila. Kaya po siya nagkatawang tao para mangaral sa mga tao, magsalita bilang tao. Nagkatawang tao po siya o para din may dugo at para ipakilala niya ang Diyos Ama. Mababasa po natin ang mga turo natin Panginoon Hesus mula Mateo po, Marcos, Lucas, hanggang Juan. Okay. Yung mga gawa po, Roma, Corinto, Efeso, Colosas, hanggang bago magpahayag, aklat ni Judas, yun mga turo at patotoo naman ng kanyang mga alagad. Bago po ating Panginoon Hesus umakyat sa langit, kinausap niya ang kanyang mga alagad. Ang sabi niya, kung paano ako isinugo ng Ama, gayon din naman isinusugo ko kayo. Kaya tinuloy ng kanyang mga alagad po ang pangangaral at pagpatotoo na si Jesus ay Diyos. Si Jesus ay ating tagapagligtas. Si Jesus ang daan upang makapasok tayo sa kaharian ng langit. Okay po. Ang mga pangangaral po nila ni Jesus at ang kanyang mga alagad, nakasulat na po sa Bible. Okay. Basahin lang po natin at ipatotoo. Hindi po pangangaral tawag noon. Ipaalala natin kasi marami pong tao na hindi nagbabasa ng Bible. At ipaliwanag dahil may nagbabasa naman ng Bible na hindi po naunawaan. Muli po yung lingkod, si Ship Roy. Pagpapalain po tayo ng Diyos. Sasamahan kayo ng Diyos kahit saan po kayo pupunta. Manalangin po bago umalis.